Pusang cake naman tayo for today's video. Mga mi! Tara na G! Dalawang art bento cakes ang gagawin natin sa araw na ito. Itong unang cake natin ay cat theme, pero ang request ni customer kung pwede daw color black yung pinaka-cat natin na merong color brown na spots. Kasi ganun daw yung color nung cat nung birthday celebrant. Ayan. Sinabi natin kay customer na hindi natin magagaya as is yung itsura na kanyang cat. Syempre kasi hindi naman tayo magaling sa pagpe-paint. Okay lang naman daw sa kanya, sabi ni customer, as long as color black na merong brown na spots. Amazing! Kapag ka nagdo-drawing ako sa mga cake, lagi akong naglalagay muna nung pinaka-base color natin. It's either color white yung pinaka-base natin or kung ano yung kulay nung cake natin. So, dinodrawing ko muna siya sa toothpick. And then, drawing natin dun sa same color nung base cake natin. And then, pagkatapos nun, dun ko palang idodrawing using yung color na nirequest talaga ni customer. Para kahit na mairef, mailagay sa chiller yung cake, tapos ilalagay mo sa room temperature, hindi siya hahawa or kakalat dun sa cake. Nung una kasi, nung hindi pa ako masyadong gamat talaga sa pagdodrawing, wala pa talaga ako masyadong alam. Hindi ako gumagawa ng two-tone. Rekta na ako sa cake. Ang nangyayari, kumakalat siya and dumudumi siyang tingnan. Tapos kapag may dedication, merong mga letters na hindi na nababasa. So, pangit siyang tingnan. So, kapag magdodrawing kayo sa cake, make sure na meron munang first layer, which is same color nung cake or color white. And then yung pinakataas, yun na yung pinaka-color ng dinodrawing ninyo. Isa pa sa kagandahan nito is kapag ka nagkamali ka, dudututin mo lang siya ng palette knife or ng toothpick kasi mas madali na siyang tanggalin kasi nga double tone siya. Itong next bento cake naman natin, pusa rin yung pinapadrawing ni customer dito. Pero itong cake na ito is pang monthly milestone ng baby Suki natin. And then, ang color ng cake is color pink. And then, color ng ating pusa is color white na merong touches of pink. Baby girl kasi ang ating baby Suki. Ayan. So, ito, kung makikita ninyo, color pink yung base cake. Tas yung pinaka-base color natin sa drawing is color white. Hindi ako gumamit ng color pink sa base color. Kasi, ang pinakakulay ng ating cat should be color white. So, double tone pa rin yan. Kasi kapag hindi natin dinoble tone yan or dalawang patong ng color white, ang mangyayari, yung kulay nung cake, which is yung color pink, mahahawa siya dun sa kulay puti. So, marumi siyang tingnan. Hindi siya magandang tingnan. Kaya mas maganda na mas makapal yung drawing natin, nakaangat siya or naka-emboss, para siguradong malinis siyang tingnan and kung ano talaga yung kulay ng drawing is hindi siya hahawa dun sa cake mismo. Sa icing naman, para mas manageable siya sa pagpapipe and pagdodrawing, mas maganda na konti lang yung water na gagamitin natin. Actually, ako mas prefer ko na chilled yung icing na pinang-drawing kasi mas madali siyang ipang-drawing and at the same time, kapag ka in-scrape mo siya para mapakinis mo yung mga characters, hindi halata na meron siyang mga guhit-guhit, ganyan, malinis siyang tingnan. Pero kung wala naman kayong time na mag-chill muna ng icing ninyo para sa drawing, make sure na lang na less water siya para mas manageable siya. Sa paglalagay naman ng mga outline sa mga drawings natin, dalawang patong din ang ginagawa ko para mas umangat siya. May mga times na yung pinaka-outline ng drawing is color black. Depende kasi ito sa sinesend ng mga customer. Pero may mga times na kung ano yung kulay nung character, nung balat niya, yun din yung kulay nung outline natin. So, kapag ka nagsisend si customers ng mga drawings and gusto nyong itry na mag-drawing, it's best na i-discuss nyo ito ng maigi kay customer kung gagayahin ba siya as is, pati yung mga outline, ganyan, or kung okay lang na gawin mo na lang ng sarili mong paraan, ganyan, as long as similar siya dun sa inspiration na sinend sa inyo. Mas maganda na open tayo sa mga customers natin, sinasabihan natin sila sa kung ano lang ang capability natin, kung ano yung ma-expect nila sa atin, para naman hindi sila nagugulat or nadi-disappoint kapag ka nakita na nila yung final outcome ng gawa ninyo. Mahirap na kasi yung napakataas ng expectation ng customer, akala niya magagaya mo yung sinend niya, tapos hindi mo magagaya. Pangit yun. Mas maganda yung klaro sa kanila kung ano lang yung kaya mong gawin at ma-execute mo ng maayos yung mga request nila. At ito na ang final result! O diba, ang shala ng mga cakes natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!